Sabi ko nga ho sa inyo walang sikreto ang hindi nalalantad, lalong-lalo na po yung mga katulad ng nakakaapekto at saka mga katarantaduhan, kalokohan no, ng ating gobyerno. Wala akong sikretong hindi malalantad. Akala ninyo yan ho ay maitatago, 'di ba? Alam naman po natin na marami hong nagsasabi na kesyo ano ba talaga ang dahilan kung bakit magkakaroon ng chat-chat-chat-chat na yan? Paulit-ulit na yung chat-chat-chat-chat na yan. Nung una, dinaan sa PI, di ba? Mga PI kayo, ganun. Dinaan nila sa PI, yung People's Initiative. Tapos, nabuking, di ba? Ano, nangyari? Yung pala ay Tambaluslos Initiative. Ibig sabihin, kautos-utos ni Tamba. Yang papirma na yan. Tapos, nabuking din sa Senado na ginagamit ang ayuda. Para kumbinsihin ng taong bayan na pumirma. So, ibig pong sabihin talaga nun, hindi po yan initiative. Kasi pinilit lang eh. Tapos, eto na, pumasok naman yung mga suwestyon nila na CONAS, mga gayaan-gayaan. Tapos, doon sa CONAS na yon, munti ka na naman makalusot kasi may sarili yung bersyon ng Senado, may sarili ng bersyon ng Kongreso, yung Kamara. Anong bersyon ng Senado? Ang botohan separate. Ibig sabihin, boboto ang Kamara ng sarili nila, at boboto ang Senado ng sarili nila. Tapos doon sa ginawang resolution ng Kamara, ang botohan, ito-total lahat kasama yung mga senador. Ibig sabihin, yung 24 senador, ma-overpower yan sa dami ng mga kongresista natin. Nabuking din ho yun. Nung dahil nabuking po yun, ano na nangyari? Kunwari, di naman, wala namang ganyan. Masyado naman kayong OA kayo. Tsaka ano lang naman laging sinasabi lang naman namin, economic provision. Puro ganyan. Economic provision lang para sa ikauunlad ng ating ekonomiya. Alam mo, sabi nga nila, bakit nung panahon naman ni Pangulong Duterte, meron pa yung pandemya, umuunlad ang ekonomiya kahit nagkaroon pa tayo ng isang malupit na humagupit sa Pilipinas na pandemya, bakit naman umunlad tayo sa ating ekonomiya? Bakit ngayon, kailangan nyo pang magbago para lang may angat ang ating bansa? Naku. Di ba wala naman po yan sa pangako? Ano ba ang pangako? Ang pangako ay ibabangon ang Pilipinas. Wala naman sinabing ibabangon ko ang Pilipinas kung papalitan natin ng konstitusyon. Wala namang ganong sinabi nung pangako Ano ba pinangako lang? Basta gagawin natin na 20 pesos ang 1 kilo ng bugas. Di ba, Boss Dada? Si Boss Dada, naghihirap na yan alam mo, naghihirap na yan si Boss Dada kasi 1 kaldero ng bigas ang kinakain niyang kada araw Mantakin mo, ilang kilo yun? Eto si Jay Guevara, isa pa rin yan, naghihirap na rin yan. Puro pansit canton na lang ang kinakain. Di ba? Kasi nga, ang mahal-mahal ng bugas. Bakit kanyo? Kasi nga, para sabihin sa taong bayan na para umasensyo ang Pilipinas at umangat ang ekonomiya, kailangan nating palitan ng konstitusyon. Kaya lang, yung ba talaga ang motibo ng pagpapalit ng konstitusyon? Nako po,
biglang may humirit na isang government official. Ewan ko kung government official ba ito. Pero hindi umaastang government official. Oh, anong hirit itong government official? Hindi pwedeng economic provision lang. Kailangan, dapat pati po ang political provision. Bobo! Sino ho yun? Oh, yung mahiling magsalita ng Bobo! Diba? Walang iba kung hindi si Gadon. Aalamin natin ngayon kung sino ang bobo. O pakingge itong balita na ito ha. Kasi may papakita tayo dito na napaka-importante sa mahalaga pa. Palawigin ang termino ng ilang opisyal ng gobyerno at doblehin ang bilang ng mga senador. Kabilang po yan sa mga inirekomenda ni Secretary Larry Gadon na isama. Parang hindi bagay. Yung secretary. Boss Dada, i-follow up nyo nga. Gusto ko itong ma-interview sa SMNI. Dati naman itong nag-a-appear sa SMNI eh. Tingnan nga natin, interview nga natin to si Gadon. Hindi ako talaga kung meron man dito, kasi alam ko may nanonood na staff ni Gadon dito eh. Kung meron man nanonood na staff ni Gadon dito, hoy! Pwede po ba namin maimbitahan yung amo ninyo na interview namin sa SMNI? Promise po, promise. Hindi po namin babastusin si Gadon. Okay? Pati si Libayan, interviewin natin. Pwede rin yan. Tanungin natin yung kaso niya, yung binail niya kasi nagkawarant na daw yan eh. Di umano, sabi ni Melo Yap. Sa charter change. Pero tinablayan ng ilang senador at mga congressman. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sige nga. Sumulat si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon kina Senate President Mig Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Tama ito sinabi nung isa clickbait lang yung amyendahan ng economic provision. Sumasangkay sila, no? Ganyan yung kay Sangkay eh. At saka kay Cass Janet. Mahilig sa clickbait yun eh. Mahilig kasi mag-bait eh. Di ba? Alam mo naman na mga talagang mahilig mag-bait sa mga yan. Para manawagan na isama ang political provisions sa charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Heto ang mga mungkahi ni Gadon. Heto. Sabi ng frontline tonight, heto. Ito nga, sige, ano ba yung mga gustong baguhin? Una, palawigin sa 6 na taon ang termino ng mga lokal na opisyal kabilang ang mga mambabatas, mga gobernador, vice governors, mayors, vice mayors at councilors. Pangalawa, ano daw ang una? Eto House of Representatives. Yun ang unang-una na babaguhin at i-extend. Mga governor, vice governor, board members. Naku po. Ibig sabihin, pag may palpak na mayor, tiisin nyo ng 6 na taon. Pag merong mga kongresistang nagnanakaw sa pera ng taong bayan, tiisin nyo ang 6 na taon ng pagnanakaw ng congressman na yon. Pag merong may tililing na gobernur, naku, ang dami niyan. Tiisin nyo ng 6 na taon. Alam mo, sa totoo lang sa totoo lang, kung ako sa'yo, Gadon, magkongresista ka muna. Nangingialam ka eh. Hindi mo naman trabaho yan, pinakikialaman mo. Ano ba trabaho mo? Hoy, hindi ka na vlogger. Ano ka ba? Anak ka ng wewe, oo. Ano ba akala mo sa sarili mo, vlogger pa rin hanggang ngayon? Yung putak ng putak. Hindi ka na vlogger. Gusto mo, palit na lang tayo. Ikaw na lang mag-vlog. Ako na lang dyan sa posisyon mo. Putak ka ng putak eh. Diba? Ituloy natin. Ito daw yung i-extend. Ibig sabihin,
Naku po, ang makikinabang, walang iba kung hindi ang mga kongresista natin, mga buwakin ng inang kongresista natin. Mga lokal na opisyal kabilang ang mga mambabatas, mga gobernador, vice governors, mayors, vice mayors at councilors. Pangalawa, panatilihin ang term limit ng Pangulo, pangalawang Pangulo at mga senador nang walang posibilidad na mahalal ulit. May pambalansi siya, may pambalansi siya. Hindi ko naman ini-extend si Pangulong Marcos. Hindi ko naman ini-extend si Senate President. Kaya lang, sino ba talaga ang ine-extend mo? Alam na this. Yung galawan mo, ha? Ang galawan mo, ha? Sip-sip! Hindi, totoo naman eh. Siyempre, alam niyang medyo kaduda-duda at siguradong maraming magagalit kung ang sasabihin, extend ang Pangulo. Sigurado, alam niya maraming magagalit eh. Ngayon pa nga lang, nagpapasurvey na kung sino ang susunod na Pangulo eh. Maraming magagalit yan. Sigurado pag sinabing habaan yung termino ng Pangulo. Di ba? Napaka-obvious na. Ngayon pa lang, nagpapasurvey na ng presidente kung sa 2028, ganun na ho kainip ang tao. Tapos, kung sasabihin niyang extend ng presidente, malabo yan, di ba? Kaya lang, isinuot niya yung yung congressman. Alam naman natin, ang mga congressman ang bumabudget. Naku po. Pag bumabudget, ibig sabihin, nandyan o ang pera. Oy. Naku. Ang term limit ng Pangulo, pangalawang Pangulo at mga senador nang walang posibilidad na mahalal ulit. Pangatlo, sa 2028 national elections daw dapat ipatupad ang term extension para masigurong hindi makakatakbo ang mga kasalukuyan. The extend term should take effect. Naku po. In ensuring that local officials observe the present 3 consecutive terms cannot... Paingat pa daw kunwari. Yang opisyal, gusto rin ni Gadon na doblehin ang bilang ng mga senador. Mula sa 24, gawin daw itong 48. Pag-isipan din daw sana ang pag-transition ng gobyerno mula presidential papuntang parliamentary. Iminungkahi rin ni Gadon na dapat ay mula sa iisang team na ang ibobotong presidente at vice-presidente. Ayon kay Senator Coco Pimentel, imbis na charter change ang inaatupag ni Gadon, mas pagtuunan niya ng pansin ang pagtugon sa kahirapan. Ayun! Dahil yun naman daw ang trabaho niya bilang Tama! Gadon! Yun naman ang trabaho mo! Yung kahirapan! Alam mo ba nangyayari sa bayan natin ngayon? Ha?